Una sa lahat, mga naka-costume ng Santa Claus, walang patawad sa pagnanakaw. Huling-huli sa CCTV ang pagnanakaw nila sa isang electronic shop. Ang buong detalye ng hindi nakakamerit na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 4 na magkakapatid, kalunos-lunos ang sinapit ng ikandado ng kanilang nanay sa loob ng isang bahay sa Cebu. News 5 exclusive, car dealer binaril sa loob ng sasakyan ng lalaking nagpakilalang tutulong sa kanyang negosyo. Orihinal na kopya ng makasaysayang mapang ginamit ng SB19 sa kanilang music video, nasa Malacanang na. Sa Frontline News Abroad, 4 na bisita sa ospital nabagsakan ng kisame. At ang nauuso na naman online na swak na palaro sa Pasko, ang Ikaw Challenge. Nagpupunas ako ng lamesa, ikaw. Nagpupunas rin ako. Isa na namang karambolan ng mga sasakyan ang nangyari ngayong gabi. Isa ang patay habang 6 ang sugatan sa SLEX na bahagi ng Parañaque. Base sa investigasyon, punot dulo ng aksidente ang trailer truck na nagkaproblema ang preno. Nadamay ang isang van, pickup truck, motorsiklo, SUV at kotse. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng 4 na magkakapatid sa Cebu. Ilang oras silang kinandado sa loob ng kanilang bahay. Kagagawan niya ng kanilang ina na naghahanap lang daw ng trabaho kaya iniwanan ang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Upat? Pasado alas 4 ng hapon nitong Miyerkules, nakitang nakadapang nagsisiksikan at pilit dumudungaw ang 4 na paslit sa ilalim ng pinto ng kanilang bahay sa barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pare-parehas silang hindi makalabas dahil kinadena at kinandado ng kanilang ina ang bahay. Hindi naman daw pwedeng persahang buksan ng barangay ang pinto dahil baka makasuhan ng trespassing ang mga re-responde. Kaya pasado alas 9 ng gabi, kasama ang tauhan ng barangay, pulis at City Social Welfare and Development Office, muling binalikan ang magkakapatid. Dito na nila sinira ang kadena ng pinto gamit ang martilyo. Nang makapasok, tumambad sa kanila ang madilim na bahay at ang natutulog na magkakapatid na nasa edad 6, 5 at 2 taong gulang. Tuog na? 2 sa kanila ang walang damit. Ginising ng mga otoridad ang mga paslit at isa-isa nila yang binihisan saka binuhat palabas. Agad silang dinala sa barangay para mapakain at matingnan ang kondisyon. Ayon sa barangay, nakatanggap sila ng report na may 4 na batang ikinulong at iniwan ng kanilang ina mula pa alas 8 ng umaga. Ibig sabihin, kalahating araw walang bantay ang mga bata. Bumalik lang daw ang ina kinabukasan ng Huwebes. Giit daw nito, hindi niya inabandona ang kanyang mga anak. Sabi niya, naghahanap daw ng trabaho, naghahanap daw ng pera para may kapakain sa mga bata. Lumalabas na hindi ito ang unang beses na nangyari. Wala raw kasing mapag-iwanan ng ina at tanging siya lang ang tumataguyod sa mga anak dahil may iba ng pamilya ang ama ng mga bata. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang magkakapatid, habang sinusuri naman ang kakayahan ng kanilang ina na magpakaina. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Dead on the spot ang isang car dealer na bibili ng sasakyan sa Dasmariñas, Cavite. Binaril siya sa batok ng nagpakilalang middleman online. Nasa Frontline na balitang yan, Dave Abuel exclusive. Wala nang buhay sa loob ng kotse ang lalaking yan sa Dasmariñas, Cavite nitong Miyerkules ng gabi. Isang car dealer ang biktima. Base sa investigasyon, kasama ng lalaki ang kanyang asawa. Mula Laguna, dumayo sila sa Cavite para makipagkita sa middleman na nakilala lang online. May kakilala raw ang middleman na gustong magbenta ng van. Pero nang papunta na silang tatlo sa magbebenta raw ng sasakyan, bigla raw pinahinto ng middleman ang kotse, saka binaril sa batok ang lalaki.
Dito sa bahaging ito ng Langkaan 1 nangyari ang pamamaril. Ayon sa pulis, nagawang makatakas ng babae at humingi ng tulong sa mga tao sa lugar. Tumakas naman ang sospek matapos ang pamamaril. Bumagsak sa kalsada ang asawa ng biktima na tinamaan ng bala sa balikat at tagiliran. Agad rumesponde sa insidente ang barangay. Ang sabi ng babae ay kami ay pinamaril. Ang asawa ko ay may tama. Tulungan nyo kami. So agad kami nagpadala ng ambulance. Pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Kinuha raw ng sospek ang perang pang down payment sana sa bibiling van na hindi pa tukoy ang halaga. Nagpapatuloy ang investigasyon. According sa wife, medyo malaki-laki yung dala nilang pera. Pero based naman doon sa interview namin kagabi sa kapatid ng victim, na pag nag-transact ng pera itong victim, hindi din nagdadala ng malaking pera, pang down lang hindi dinadala. Tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng sospek. Tinutugis na siya. Nagpapagaling pa sa ospital ang asawa ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nangangalap na ng pirma ang Makabayan Bloc para mapabilis ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pag-asa kaya itong lumusot sa Senado na siyang magiging impeachment court. Narito ang aking report. Pursigido ang Makabayan Bloc na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil posibleng abutin ng ilang buwan ng proseso bago maratipikahan ang pagpapa-impeach sa bise. Nagsimula ng mangalap ng higit 100 pirma ang Makabayan Bloc. Para raw imbis na dumaan pa sa komite, idediretso na sa plenaryo ang resolution of impeachment sa kaiaakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings ay madali na sa kanilang mag-desisyon. At saka marami naman kaming mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. 2 impeachment complaint ang nakahain sa Kamara laban kay VP Sara. Pero may hinihintay pa raw na pangatlong reklamo sa susunod na linggo. Ang tanong, may panahon pa ba para sa impeachment? Ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro, meron pa. Basta idaraan daw sa resolution for impeachment ang kaso. Matatapos ito ng Kamara bagong eleksyon sa Mayo. Ang problema, baka magahol naman sa oras ang Senado. The legal question is, pwede ba na kapag nag-refer ang Congress ng impeachment complaint, tapos nagkaroon ng 2025 election, will the Senate still be in its legal position to continue with the impeachment trial? Naniniwala naman si Senator Bato de la Rosa na aakyat talaga sa Senado ang impeachment complaint kahit pa nagsabi na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito importante ngayon. Kapag nagkataon, apektado raw ang kampanya ng mga gaya niyang re-electionist lalo't sila ang magsisilbing Senator Judge. Well planned yan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Trabaho man talaga namin yan to set as a impeachment court. Kung hindi kami magkakampanya, di lugi tayo. Sa 23 senador, 16 ang kailangang boto para mapatalsik si VP Sara. Pero kapag may 8 bumotong not guilty o nag-abstain, mananatili sa pwesto ang bise. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, bagamat handa silang mag-convene bilang impeachment court, hindi pa raw nila ito napag-uusapan. Ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan, one way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Nauna nang sinabi ng ilang senador na hindi sila sigurado kung kaya pa ng schedule ng Senado ang impeachment lalo't malapit na ang eleksyon. Gayunman, pwedeng mag-convene ang impeachment court kahit pa nakabreak ang sesyon. Nabisong isang warehouse sa Davao del Norte na pugad pala ng iligal na pogo. Inaresto ang halos 60 dayuhan at isang Pilipina na nagpapatakbo nito. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. NBI! NBI! Hey! Baba! Baba! Baba na! Ayaw dagan! Sinalakay ng mga operatiba ng NBI Davao ang isang warehouse sa barangay Manay, Panabo City sa Davao del Norte pasado alas 2 kaninang madaling araw. Hinalughog nila ang lugar at nadatnan ang ilang Chinese. NBI, wala gagalaw! Labas! Pakay nilang sagipin ang isang babaeng dayuhan na dinukot daw ng mga Chinese. Pero hindi siya naabutan sa warehouse. When we got to the area, na-late na kami ng siguro 20 minutes. Nakaalis na. Ang kanilang nadatnan, iligal na operasyon ng pogo.
Tumambad sa kanila ang mga computer at higit 100 cellphone na ginamit umano sa illegal na operasyon. May mga ID, passport at bank accounts pa. Ayon sa NBI, 55 Chinese, 3 Malaysian at 1 Pinay ang nahuli. Nakatakdang ipa-deport ang mga dayuhan. Ang Pinay, itinangging may kinalaman siya sa illegal na pogo. Pumunta po ako dun sa boyfriend ko. For travel lang sana ako, magbe-vacation lang sana ako. Hindi ko po nakikita kasi sa loob lang po ako lagi ng kwarto. Hindi po ako lumalabas. Tikom naman ang isa sa mga Chinese. Anong ginagawa niyo sa warehouse? Hindi alam yan. May nakumpiska ring 2 shotgun na hindi lisensyado at mga pamalo at posas. Inaalam na kung may torture bang nagaganap sa warehouse na pagmamay-ari umano ng Jinsing International na 3 buwan pa lang nag-ooperate. Iniimbestigahan din ang posibilidad na 2 empleyado umano ng Panabo LGU ang protektor ng Pogo Operation. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nasa Malacanang na ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map. Ito ang mapang sinasabing nakatulong sa Pilipinas para patunayan ang ating teritoryo sa South China Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sabi nga sa kanta namin na mapa, at kahit na kailan pa may di mawawala pagkat dala ko ang mapa. Saan man mapunta, alam kung saan nagmula. Mapa natin to, kwento natin to. Unang nakatanggap ng replika ng Murillo Velarde 743 map ang P-pop group na SB19. Ngayong araw, special participation sila sa isang seremonya sa Malacanang kung saan formal nang ibinigay sa pangangalaga ng pamahalaan ang orihinal na Murillo Velarde 734 map. Itinuturing itong mother of all Philippine maps. Pinroduce ng Espanyol na Jesuitang praile na si Pedro Murillo Velarde sa tulong ng 2 Pinoy. Binili ito ni tech entrepreneur Mel Velasco Velarde sa isang auction sa London noong 2014 hanggang sa idonate niya sa Malacanang. Naging mahalaga ang papel ng Murillo Velarde map sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas sa pagkamkam ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Naging mahalagang ebidensya ito sa panalo ng Pilipinas sa kaso tungkol sa West Philippine Sea sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, the Netherlands. Kamakailan lang nang magsumite ng chart ang China sa United Nations para sa kanilang historical claim sa West Philippine Sea. Iginigiit nilang bahagi nila ang Scarborough Shoal na malinaw namang parte ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang Murillo Velarde map ay patunay na kapag pinahalagahan ang kasaysayan, magiging matibay itong ebidensya sa katotohanan. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message, the call to protect and to assert what is rightfully ours, with resolve and with integrity. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ngayong unang Friday ng Disyembre, sinuong ng mga kababayan natin ang matinding traffic. Mas lalala pa raw yan habang palapit ang Pasko. At live mula sa EDSA Ortigas, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, anong oras na ba? Traffic pa rin ba dyan? Yes, Mayan, maghahating gabi na pero matinding traffic pa rin ang nararanasan ng mga motorista. Dito nga yan sa labas ng mall, dito sa may EDSA Ortigas, no? Dito yan sa northbound. Kung makikita nyo dito sa aking likuran ay patuloy pa rin nga na masikip yung daloy ng mga trafiko. Kahit nga yung motorsiklo ay masikip pa rin nga at nagsisiksikan sila at marami pa rin nga mga sasakyan na mula sa mall na lumalabas. Pero dun sa kabila naman sa may EDSA southbound ay maluwag naman yung daloy ng trapiko. Hindi na bago ang ganitong traffic, lalo na sa mga lugar sa EDSA na malapit sa mga mall. Partikular dito sa EDSA Ortigas na halos magkakatabi ang mga naglalakihang mall. Nagsisimula na kasing mag-Christmas shopping ang mga kapatid. Idagdag pa ang weekend na sinusulit para sa mga reunions at gatherings. Pero ang matinding traffic,
posible pang lumala habang pagpapalapit ang Pasko. Pahirap din yan para sa mga commuter. Kaya para mas maraming masakyan ng mga pasahero ngayong holiday season, simula sa December 20 hanggang December 25, papayagan na ng MMDA na dumaan sa EDSA mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Mula naman sa December 26 hanggang January 2, papayagan na rin ang mga provincial bus na dumaan sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila ng buong araw. Malaking tulong yan sa mga commuter, pero sa mga motoristang ayaw maipit sa kaliwat kanang traffic, partikular nga sa mga lugar na malapit sa mga mall. Sa mga mall ay mas mainam nga lang na mag-online shopping na lang. Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Faith Del Mundo. Timbog ang 4 na lalaking iligal na nagbebenta ng mga baril sa Parañaque City. Posibleng galing daw ang mga binibentang baril sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Fulencio. Sa hudyat, agad na bumaba ng sasakyan ng mga ahente ng NBI-NCR. Pinalibutan ng mga target ng entrapment operation sa Parañaque City. Inaresto ng NBI-NCR ang 4 na sospek na sangkot umano sa iligal na bentahan ng mga baril. Kabilang sa mga sospek ang isang dating sundalo. Nakuha mula sa kanilang 2 matataas na kalibre ng baril na ibinebenta sa halagang 290,000 pesos. Ang binebentahan nito is mga Chinese nationals. Kumuha kami ng asset namin which is a Chinese-looking guy para pagkatiwalaan nila. Tiwala sila na kapag Chinese-looking guy yung katransaksyon nila. Base sa investigasyon ng NBI, posibleng galing sa Pogo ang mga baril na ibinibenta ng mga sospek, lalo't hindi locally manufactured ang mga baril na ibinibenta nila. By around end of December, halos wala na yung Pogo. If you will notice, yung investigations would always lead to some killings, some torture. At gusto naming malaman kung ito ba nagamit ng mga security ng muscle group ng Pogo. Inaalam din ng otoridad kung may nagamit ng mga baril sa mga insidente ng pamamaril sa mga Chinese nationals sa bansa. These firearms are subject to forensic analysis. Baka yan ang nagamit dun sa mga previous murder cases, mga killings, yung mga na-recover naming bullet dun sa body. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sinampahan sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Yumayanig man ang social media dahil po sa kasalukuyang iskandalo, mahalaga pa rin pong may mapulot tayong kaalaman sa nangyayaring sigalot doon po sa showbiz. Ang git nga ni Attorney Virginia Sanchez, isang abogado na ang specialty ay women's rights, may mga batas na dapat tayong pamilyar para sa ating lahat. Isa na po dito ay ang batas na kung tawagin ay ang VAUC o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa batas po na ito, pinoprotektahan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak laban sa sari-saring pang-aabuso. Pero teka, paano napasok dyan ang usaping Maris Racal, Anthony Jennings at John Villanueva? Ito po, pinagbabawalan ng VAUC hindi lamang po ang physical violence gaya po ng pambubugbog at pangaharas. Bawal din ang psychological violence. Ano naman yon? Sa Section 3 ng batas, ito ay ang anumang magbibigay ng mental at emotional suffering sa biktima. Kasama po riyan ang intimidation, harassment, public ridicule, humiliation, verbal abuse at pati mental infidelity. Sino po ang saklaw ng batas na ito? Meron po ang mga asawang babae o kahit dating asawa. Kasama rin po yung mga nagli-live-in. At higit sa lahat, kasama rin ang mga nasa dating relationship lamang. Ibig pong sabihin, kahit kasintahan lamang, saklaw na ito ng VAUC. Ang definition po ng dating relationship ay may relasyon ang dalawa kahit walang kasal o simpleng merong romantic involvement on a continuing basis. Kaya't kahit kasintahan pa lamang, pwede na pong magreklamo ng psychological violence sa ilalim po ng VAUC. Halimbawa lamang, ayon po kay Attorney Suarez, maring managot si Anthony Jennings sa kanyang kasintahan na si John Villanueva at pati na rin po kay Maris Racal. Lalo na po kung mapatunayang naloko ang dalawang babae. Kung sakali, ang parusa sa psychological violence kulong po ng 6 to 12 years.
Marami pa pong probisyon ang BAUSI na maaari niyo pong i-google kung sakali, gaya po ng economic abuse, withholding of support at yung mga protection orders. Importante po yung mga yun. I-google lamang po ninyo ang RA 6292. Pero partikular lamang po ang batas na ito para sa mga babae at ang kanilang mga anak. Sorry po, hindi pwedeng gamitin ang VAUSI na mga lalaki. Nasa pangalan nga naman ng batas. Pero hindi po nagtatapos dyan. Kung maaring sabit si lalaki sa dalawang babae, maaring sabit din ang mismong babae na tila naagrabyado sa iskandalong ito. Maaring maging liable din kasi si Miss Jam Villanueva dahil sa mga nilabas niyang screen grabs ng mga private conversations ng kanyang kasinta na si Anthony Jennings at si Maris Racal. Opo, kung sakali nga, ang orihinal na agrabyado ay si Miss Jam Villanueva. Pero kahit po siya ay nasaktan, hindi pa rin po maaring ilabas yung mga private conversations ng dalawang tao nang wala pong pahintulot nila. Lalabag kasi yan sa Data Privacy Act at sa Cybercrime Prevention Act at sa mga anti-defamation laws. At yan po siguro ang mas masakit sa lahat. Susunod, dalawang lalaking nagbihis Santa Claus, pinasok ang isang tindahan para magnakaw. Sa pool sa CCTV, ilang bisita sa ospital sa China biglang nabagsakan ng kisame. At kantang Into the New World ng Girls' Generation gamit sa protesta laban sa Pangulo ng South Korea. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang salpukan ng isang van at dump truck sa Baloi, Lanao del Norte. Napunta sa kabilang linya ng van at sinalubong ang truck. Sugatan ng driver ng van na agad dinala sa ospital. Nakaidlip daw siya kaya siya namali ng lane. Nasa 300 aso at pusa na nasagip mula sa pangabuso ang posibleng mawala na naman ng tirahan. May nakabili na kasi ng kanilang animal shelter. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Misyon ng Potion Project Foundation ang mabigyan ng tahanan ang mga aso at pusang inabandona at inabuso. Sa loob ng 6 na taon, umabot sa 2,000 na ang na-rescue ng foundation habang nasa 1,000 naman ang nabigyan ng bagong pamilya. Everything's all by God's grace. So as a non-profit org, we get zero funding from the government. And we survive, of course, through the donations and help of people who believe in our cause. Ang naiwan sa kanilang pangangalaga na nasa 300 rescued animals ay pinangangambahan ngayon na mawalan ng tirahan. We have less than 30 days to move them, so we have to choose a location that's near. May nakabili na raw ng shelter na kanilang nirerentahan, kaya pagsubok ngayon kung saan nila ililipat ang mga alagang hayop. Sa pag-raise pa lang ng funds to buy a property will take a while already. So the main plan of action really was to look for a rented property na fence, may water and electricity supply. We want an accessible space kasi we want people to go to the shelter para at least paglipat namin, maayos na lahat. Hindi na sila masa-stress. Kaya naman, isang event for a cause ang ikinasa ng foundation para makalikom ng pondong magagamit para sa kanilang paglipat. Pochella actually is our annual benefit concert for a cause. And if you can come and join us at Pochella, we have a lot of merch for sales. Bubong na masisilungan at matatawag na tahanan. Isa yan sa pangunahing pangangailangan ng tao. At karapatan din ng mga hayop na sana'y maibigay sa mga aso at pusa ng Potion Project sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Matapos ang 14 na taon, muling makakapagpasko sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Ayon sa Indonesian government, inaayos na nila ang pagpapauwi kay Veloso bago magpasko. Pagdating sa Pilipinas mula Indonesia, idediretso raw si Veloso sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Ipinauubaya naman ng Indonesia sa Pilipinas ang pagbibigay ng clemency o pagpapalaya kay Veloso. Ayon sa DOJ, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang makapagbibigay nito alinsunod sa konstitusyon. Nakulong sa Indonesia
Malaysia si Veloso at pinatawan ng death penalty matapos mahulihan ng illegal na droga sa kanyang maleta noong 2010. From Megan Yang to Mommy Megan. Pregi sa first baby nila ni Micael Daez ang 2013 Miss World. Shinare nila ang good news sa isang IG video. Inspired yan sa computer game na Super Mario kung saan Player 1 si Megan, Player 2 si Micael at Player 3 ang kanilang baby Daez. Pinakita rin nila ang ultrasound film habang hawak ng beauty queen ang kanyang baby bump. At kung baby boy o baby girl, yan ang abangan natin. January 2020 nang ikasal sina Megan at Micael sa Subic. More chikahan pa tayo mamaya kaya huwag kayong bibitaw. Susunod, kisame ng ospital sa China, bumagsak, 4 sugatan. 2 lalaking nagbihis Santa Claus, pinasok ang isang tindahan para magnakaw. At K-pop girl group Twice may powerful collab sa award-winning American rapper. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Twice is back, but with more pasabog o powerful pasabog, featuring ang American rapper na si Megan Thee Stallion. Yan ang full English song na Strategy. Kumpleto ang ating OT9 in their more striking concept. Tungkol ang kanta sa step-by-step love strategies, gaya ng kung paano maakit ang isang tao. Bahagi ito ng 14th mini-album ng Twice with the same title. Ito ang unang beses na nakipag-collab ang Twice sa Grammy Award-winning rapper na si Megan. Left, right, do it to the beat. Eto pa, hugot na hugot si Blackpink member Rosé sa bago niyang kanta na Toxic Till the End. Tungkol yan sa failed love story kung saan tiniis ni Rosé sa video ang katoksikan at pagiging manipulative ng kanyang ex. May line pa nga siya dyan na, "You wasted my prettiest years," quote-unquote. Bahagi ang kanta ng first solo album ni Rosé na Rosie. Pinost din ni Rosé ang litrato nila ng ex niya sa kanta, ang American model na si Evan Mock. Napakomment pa dyan ang Apatu co-singer niyang si Bruno Mars kung sino raw ang lalaki. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para man sa ating pabawang pampa-good night, may bago na namang uso sa TikTok na siyempre hindi namin alam. Na naman! Ubusan ng brain cells at creativity ang sa Ikaw Challenge. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ayan, nagbabamba ako, ikaw. Ano na yun yung camera ko, ikaw? Nag-exercise ako, ikaw. Wala! Tumatakbo ako, ikaw. Nagmumatakpin ka, ikaw. Naglalaba ako, ikaw. Pamilyar ba kayo? Kaya ko si Manny Pacquiao, bakit? Ikaw. Bagong uso ngayon ang larong ito. Itong laro na to, ito ang Ikaw Challenge!
ikaw, challenge! Umaarte akong manananggal, ikaw. Nagda-dancing ako. Ikaw. Pinapatuyo ko yung kilikili ko, ikaw. Pinapataas ko ang mga kamay ko. Mali ka na. Kasi ganun lang ng ganun yon. Oo. Wala, hindi. Gets nyo na ba? Simple lang ang rules. Dapat hindi ka maubusan ng description sa ginagawa mong hand gesture. Nagpupunas ako ng lamesa, ikaw. Nagpupunas din ako. Bawal ang kopyahan, matira, matibay. Libo-libo na ang kumasa. Ikaw. Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Hindi ko gets, ikaw. Gets ko, pero gusto kong... Uy, Simulan natin. Gets ko. Hindi, Start pero around. gusto ko lang purihin yung lead wall ni Sir. Ay, oo. Kasi dati kapag naloko, magmumukmo ka na lang, iyak ka na lang, pwede pa lang Pwede ka magdemanda. Oo. Psychological, emotional, Sir? Violence? Psychological violence. Alam nyo na, dapat minamahal lang ang mga partner. Pero yung lalaki, hindi siya pwedeng gumamit ng vowsy. Hindi nga. Ang sabi nga ng Philippine Violence Commission against on women and children eh. Pag may reklamo yung lalaki, mag-revise penal code, yun na lang. Yun. Salamat dun, Unfair back life. Hindi naman. Excited pa naman ako sa ganun. Oh, sige, go. Isang round lang, Nagdi-DJ ako, ikaw. Gumagawa akong pizza, ikaw. Wala na. Gayo ko kayo, ikaw. Ulit, hindi sa lang, Pasko na. Yan po ang 45 minutes pag-imas sa headlines. First time mo lang nasabi si Bok. I love it! Balitan at diskusyon para sa maghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggaso ng balita. Ako po si Mayan Dos Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Ikaw, magandang gabi. Practice.